Magandang araw po sa inyong lahat. Matindi po ang ating pong gagawin po ngayon ng reaction video. Title po nito, Sen Marcos nababahala na sa plano umano ng China na gumagamit ng hypersonic missile sa Pilipinas. Mula po ito sa News 5 Everywhere. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel, please subscribe para ma-update ka kapag nilalabas po tayo ng ito reaction video. Simulan na po natin to para malaman po natin ang ibig sabihin dito ni Senator Amy Marcos. Let's do this. Nababahala si Senator Amy Marcos sa plano raw ng China na gumamit ng hypersonic missiles kapag nagdesisyon silang atakihin ang Pilipinas. Pero ang dalawang bansa nagsimula na mag-usap kahapon at nagkasundong pahupain na ang tensyon sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Sa tingin ng China, may bago raw kinatatakutan si Senator Amy Marcos dahil sa China. Sa isang video sa Facebook, sinabi ng senadora na may nakita siyang plano kung paano tayo balak aatakihin ng Beijing. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Uy. Hindi naman nila iniisip na lulusob dito sa Pilipinas yung katakot-takot na army nila, mga navy nila. Hindi ganoon. Ang plano, air. At ang plano, yung hypersonic missile. At nakatakda na yung 25 na target nila. Grabe. Parang narinig ko na to Parang may gantong nangyari na rin nung nakaraang administrasyon Yung mismong presidente pa natin parang takot na takot sa China. Ang tanong, kung legit po itong source na to ni Sen Amy, bakit niya alam, At saka bakit may siyang mga gantong impormasyon, Parang parang ang dating parang kung susuriin po natin parang naging spokesperson po ng China yung datingan. Pero talaga pong nababahala po talaga siya. Pero talaga naman po talaga kung talaga pong may ganito po talagang balitang legit. Kahit sino naman po ay mabahala, syempre po delikado po ang bansa po natin kung mayroon po mga hypersonic missile na nakatutok na pala sa atin sa 25 na na sites po natin, Grabe, pakinggan pa po natin itong mga sasabihin pa po ni Sen Amy. Hindi na idinetalye ng kapatid ng Pangulo kung saan at paano niya nakita ang sinasabing plano ng China. Pero ang binabanggit niyang hypersonic missile, isang uri ng armas na 5 beses na mas mabilis kumpara sa speed of sound. Kahit daw Amerika, hindi kayang salagin ng ganitong klaseng missile. Grabe yung mga impormasyon ni Sen Amy, Napakatindi talaga. Yun nga yung pinakamatinding tanong doon, paano niya nalaman, Grabe yung intel niya, Isipin, talagang first hand information pag ganyan, Kasi talagang parang sigurado siya na hindi susugod ng China via army, Via air pala ang gagamitin talaga ng China sa atin, At talagang babagsakan tayo ng hypersonic missile. Para talagang nangyari na yan nung nakarang administrasyon Talagang takot na takot, Ang ating ex-president din noon na ganyan na talagang sinasabi na babagsakan daw tayo talaga ng bomba ng China. Kaya hindi na po tayo lalaban, sabi po ng ng ex-president natin noon. Kumbaga, talaga pong rito talagang first hand na na information mula sa ating Senador Amy Marcos. Pero ang nakapagtataka po talaga dito, saan po nang galing ang impormasyon niya na yan? Bakit alam niya po yung ganyan? Na talaga pong sa 25 sites po natin, at pagkakaalam ko po dahil nga po sa EDGA, dahil nagtayo daw po tayo ng EDGA, ay talaga pong gigil na gigil daw po talaga ang China sa atin. Pero sa akin po ang pagpakiwari ko po dito na hindi po ako sa opinion ko hindi po ako masyadong naniniwala po talaga dito dahil po kung meron po talaga pong ganito ay talaga pong dapat noon pa po sa panahon pa po ni Pangulong Duterte ay ginawa na po yan ng China. Aso nga lang po noong panahon nga po ni Duterte ay talaga pong magkasundo po ang Pilipinas noon at ng China dahil nga po sa gentleman's agreement. Kaya hindi nga po siguro ginawa yun ng China. Ngayon po talaga ay talaga pong anti-China po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po posible rin po talaga na kung totoo nga po to ay gagawin po talaga yan ng China. At yun nga po talaga pong desidido
ang ating Senator Amy na hindi daw po, kahit US daw po ay hindi daw po kakayanin daw po ang ganitong mga hypersonic missile ng China. No, grabe yun, no? Diretso natin. Mas lalo akong ninervyos kasi akala ko kapag missile, meron yung ibang bansa yung tinatawag na Iron Dome, hindi makapasok yung missile. Kapag hypersonic daw, kayang-kaya pumasok. Ganyan lang kadali. Durog daw. Nakakatakot nga eh. Ano ba yan? Wala pang pahayag ang Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense sa sinabi ni Senator Amy. Pero sa anibersaryo ng Philippine Air Force nitong Lunes, una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na prioridad ng gobyerno ang pagbili ng gamit pangdepensa ng Pilipinas. Tama. Sa ngayon, meron naman na tayong Ground-Based Air Defense Missile System o GBADS na gamit ng militar. Missile away. Dumating na rin nitong Abril ang unang batch ng binili nating BrahMos missile galing Tama. India. Ito po yan no? Sa akin po, no, sana po wag pababain ni Senator Amy ang moral ng ating tayong mga Pilipino, no? Wag sana nang gawin yun na, kasi syempre pala nagsasabi siya ng ganyan, talagang bababa ang moral po nating lahat dahil po syempre, parang ang dating, di ba? Parang ngayon na nga may babala na talaga na ganyan na paparating na mayroon pong hypersonic missile na nakatutok sa atin. Na parang sobrang grabe yung impormasyon niya na talagang alam niya na talagang pwedeng mangyari yan. No, syempre, mag-iingat po talaga tayo, talaga pong mag-uusap po talaga yan, ang China at ang Pilipinas. Kaya ito na nga po, no, mayroon na nga raw pong pag-uusap ang Pilipinas at ang China tungkol dyan sa nangyayaring sigalot dyan sa West Philippine Sea. Pakinggan po natin ito. Sa gitna naman ng patuloy na tensyon, nagsimula na kahapon ang bilateral consultation mechanism ng mga opisyal ng Pilipinas at China para pag-usapan ang issue sa West Philippine Sea. Nagkasundo ang dalawang bansa na pakupain na ang tensyon partikular sa Ayungin Shoal. Ang pag-uusap na yan, tiyempo sa pagbaba ng bilang ng mga namataang barko ng China sa West Philippine Sea. Mula sa 129 Chinese vessels noong June 18 hanggang 24, 95 na lang sila noong nagdaang linggo. Well, ito naman talaga yung maganda dyan. No? Maganda talaga yung may pag-uusap din talaga. No? Kasi wala naman po talagang mananalo sa gera. Kung may manalo man na isang bansa sa gera, ay hindi pa rin po panalo yon. Kasi po, wala po talagang mananalo sa gera. Lahat po ay madadamage pagka nagkaroon po ng gera. Lahat po ay talaga pong babagsak ang ekonomiya ng dahil po sa gera. Lahat po ay may mamamatay ng dahil sa gera, kaya wala po talagang panalo sa gera. Kaya maganda rin po talaga to kung nagpairal po ng diplomasya ang dalawang bansa. No, lalo-lalo na po tayo. Kasi po ganun po yun eh. Hindi po tayo kailangan na makipag-ano talaga ng dahas. Real talk po yan. Unang-una po, yung sa katotohanan ay talaga pong hindi po talaga tayo mananalo sa China. No, kasi sobrang lakas po talaga ng China. Totoo po yan. Pero hindi po kahit malakas po ang China ay talaga pong tatahimik na lang po ang Pilipinas at hindi magpapalakas ng santahang lakas. Kaya tama rin po ang ginagawa po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na magpalakas po tayo ng ating mga depensa sa ating bansa. Kailangan po yan ng mga bansa po, syempre po, lagi po may threat po ang isang bansa po talaga. Tama lang po yun dahil unang-una po, presidente, kaya kailangan mong ipagtanggol ang iyong bansa. Kaya itong sinasabi na to ni Sen Amy, no, sobrang nakakabahala rin po talaga to. Unang-una po talaga dyan, saan po niya nanggaling, saan po niya napulot o saan po niya nasagap ang ganyang impormasyon. Sobrang selan po ng impormasyon na yan kasi po kung may ganyang kang impormasyon, ibig sabihin lang po nun ay talaga pong meron kang connection sa China. No? Nako, nakakaamoy po ako dito ng kakaiba, no? Kasi po hindi po basta-bastang impormasyon yan. No? Kaya pala nung simula pa lang po ay talaga pong kontra na po siya sa kanyang kapatid, no? Sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga ginagawa natin Pangulo. Kasi po meron po siyang ganitong mga impormasyon na nalalaman. Bakit? No, kayo na pong bahala, no, na mag-isip kung bakit, i-comment nyo na lang po dyan kung bakit alam ni Sen Amy yung mga ganitong impormasyon tungkol dyan sa hypersonic missile ng China. Tingin ng isang international law expert, posibleng tugon ito ng Beijing sa hinihiling nating idaan sa diplomasya ang agawan ng teritoryo. Just lowering the tension and the objective is still there. Diplomacy is nice, it's a matter of persuasion, but it's also an exercise of power. Nagbabalita mula sa frontline,
Ian Soyu. Ayun lang po, no, atin pong nagawa ng reaction video to. I-comment nyo na lang po sa baba kung ano po sa loobin nyo dito po sa ating balitang napanood. Grabe, no? Grabe yung informasyon ni Sen Aimee. Hypersonic missiles na nakatutok po sa ating bansa. Parang ganun po yung nangyari po, no? Sinabi ni Pangulong Duterte na 6 minutes lang daw po ay makakarating na po ang missile po ng China sa atin at talaga pong pasasabugin po tayo. Kaya hindi niya na po tinuloy ang pagdidrill, no, ng langis doon sa ating teritoryo, na nagpaalam pa siya, no, kay Xi Jinping. At sinabi doon ni Xi Jinping na wag mong gagawin yan, kaibigan, at may masamang mangyayari pag ginawa mo yan. Kaya hindi na po tinuloy ng ating ex-president Duterte ang pagdidrill ng langis, na which is nasa teritoryo naman po natin yon at nagpaalam pa siya. Grabe po yun, no? Yun lang po, no? Sana po nagustuhan ating reaction video. Don't forget to subscribe. Ingat po kayong lahat. God bless and peace out.